Your lesson din eh. Kailangan maturuan din ng leksyon minsan yung mga pasaway at hindi marunong sumunod. Hindi sa lahat ng oras palagi na lang magiging mabait ang teacher sa inyo, 'di ba? Hindi sa lahat ng oras bibigyan kayo palagi ng konsiderasyon. Gawin niyo yung part ninyo, yung bahagi niyo bilang estudyante. Ang bahagi ninyo o part ninyo is mag-visit ng group, mag-visit ng ating group chat. Kapag nahuli sa balita, magba-backread, babasahin ng mabuti ang mga sinabi ng teacher kahit nagaano pa yan kahaba, babasahin yung mabuti para hindi nyo ma-miss yung mga important announcements. Tapos pag nandun naman na mismo sa pinost ng teacher yung kasagutan sa tanong nyo, huwag nyo nang itanong. Huwag tayong paulit-ulit magtanong kasi nakakapagod, nakakasawa. Yun nandun na yung instruction sa message ng teacher, hindi pa rin naintindihan, tinatanong pa rin sa teacher. Akala ko ba nagbasa kayo? Akala ko ba naunawaan nyo, di ba? Please lang, Tignonia, please lang, hindi na tayo maliit na bata. Alright, so pasensya na. I-condition nyo na yung mga utak ninyo, i-relax nyo na yung mga isip ninyo, at makinig mabuti, pwede mag-take notes. I know for sure na itong mga lesson natin na ito ay nabasa, napanood na ninyo sa mga videos at sa module na in-upload ko for week 3. So I hope na makatulong sa inyo yung mga videos na iyon. Okay? Kung pinanood nyo nga talaga. Tapos paalala ko nga pala, Bignonia, bago tayo mag-start. Next time, antayin nyo muna yung go signal ko kung kailan kayo pwede nang pumasok. Kasi minsan, nagkaklase pa ako sa Gimelina or sa ibang section, tapos pumapasok na kayo kaagad. Then magugulat kayo, hindi nyo mga kaklase yung madadatnan nyo dun sa loob ng meeting. Antayin nyo muna yung chat ko, please, bago kayo pumasok. Ako ang magbibigay ng go signal kung kailan kayo pwede nang pumasok. Ganun na lang, okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, so let's now start our lesson. We're done with our week 1 and week 2 lessons.
Ang ating week 1 and week 2 lessons ay about sa factoring. Iba't ibang uri ng mga factoring ang diniscuss natin. We have the common monomial factoring, factoring the difference of two squares, factoring perfect square trinomials, factoring the sum or difference of two cubes, factoring general quadratic trinomials. So now, tapos last week, diniscuss din natin yung solving problems involving factoring polynomials. Lahat ng mga napag-aralan nyo sa factoring, magagamit pa rin natin ngayon sa ating lessons. Okay, so we're now in the next chapter of Math 8 for week 3 and week 4. Okay, which is about rational expressions. Okay, bago natin simulan ang ating lesson, let's first have a recall. Nung grade 7 kayo, pinag-aralan o natalakay nyo na ang ibig sabihin ng polynomial. A polynomial is an algebraic expression whose terms have variables with whole number exponents. So, dapat ang isang polynomial, lahat ng exponents niya, puro mga whole numbers lang. Ano-ano ba yung mga whole numbers? Nagsa-start siya sa 0, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. So, dapat ang exponents na makikita ninyo sa isang polynomial ay puro whole number exponents lang. Okay? So, we have 4 types of polynomials which are monomial. From the prefix mono means isa lang, one term. Binomial. From the prefix bi means two terms or dalawa. Trinomial. From the prefix tri, which means tatlo. Multinomial. From the prefix multi, which means 4 or more terms. Alam niyo na yan, di ba? Ayan. Examples ng monomials are 1, x, x squared, 2y, negative 3, 4xy, 3m squared, 5x squared, y cubed. Kasi isa lang yung term. Examples ng binomials are x plus 1, 2x minus 3, x squared minus 4, 3x plus 4y, 9x squared minus 25, x cubed minus 8. Dalawa yung terms. Examples ng trinomials. We have x squared plus 2x plus 1, 2x squared plus 3x minus 5, x minus y plus z. Kasi tatlo yung terms. Examples ng multinomials. X cubed plus 3x squared plus 3x plus 1, a plus b minus c minus d. 4 na terms or pwede ring higit pa dun. Remember, an expression is not a polynomial if masasabi daw nating hindi polynomial ang isang expression kung there is a negative exponent na makikita. Let's say x raised to negative 2. Hindi rin polynomial yung merong fractional exponent. Let's say x raised to 1/2. Hindi rin polynomial yung may variable under a radical sign. Let's say square root of x. At hindi rin polynomial yung merong variable sa ilalim o sa denominator ng isang fraction. Let's say 1 over x. Ayan. Napag-aralan nyo na yan nung grade 7 ninyo, binalikan lang natin saglit because magagamit natin tong concept na to sa ating lesson for this day. Alright, let's now proceed to our lesson. Let's define rational algebraic expression. A rational algebraic expression or simply rational expression in short, mas pinaikli, is an expression which can be written in the form P over Q, where P and Q are polynomials and Q is not equal to 0. P is the numerator and Q is the denominator. In other words, a rational expression is a quotient of two polynomials where the denominator is not equal to 0. So, pasimplihin na lamang na
Hindi ako marinig. Bakit? Mic, naka-open naman yung mic ko. Hello? Okay na, sir. Baka naman yung signal nyo lang siguro yung nagbagal. Kasi okay naman eh. Hindi naman nade-delay yung cellphone Oo ko. nga, sir. Baka yung PLDT yun. Yung cellphone ko yung naka-present. Hindi naman nade-delay sa laptop ko. Ganon. Mahina. Naka-headphone na ako. Ayan. Kanina pa pala ako nagsasalita. Hindi pala ako marinig. Hello? Naririnig na ako? Yan, okay na, sir. Okay na, sir. Okay na, sir. So, balik tayo. Pag sinabing rational expression, isa siyang fraction na ang numerator at denominator niya ay parehas polynomials. Okay? Kahit na anong uri ng polynomial. Paalala lang, ang denominator niya is hindi pa pwedeng maging 0. Bakit hindi pa pwedeng maging 0 ang denominator ng isang fraction? Let's say for example, 3/4. Ang 3/4, ang basa din sa kanya ay 3 divided by 4. Tignan niyo sa chat box, tinype ko. Ang 3/4, ang basa sa kanya ay 3 divided by 4. Kasi mga anak, tandaan nyo, ang fraction, katumbas lang din ng division. Okay? Ang 1/2, ang basa sa kanya ay 1 divided by 2. Okay, parehas lang ng meaning yon. Paano kapag 5/0? Ang 5/0 ay 5 divided by 0 lang din. 5 divided by 0. Now, may sagot ba yon? Meron bang sagot na makukuha kapag 5 divided by 0 or 5/0? Kung may calcu kayo dyan, try nyo nga, pindutin, kung may makukuha kayong sagot. 0 yung ilalim niya na or 0 yung denominator niyan. So, 5 divided by 0 or 5/0, may sagot ba na makukuha? Wala, no? Okay, very good, Miss Gakotan. Miss Benito, very good. Anong lumabas? Di ba error? Nag-error siya. Kasi walang sagot na makukuha kapag 0 ang ilalim. So, kaya yun ang dahilan kung bakit bawal na 0 ang ilalim. Bawal maging 0 ang ilalim. Okay? Ang tawag sa ganon kapag walang sagot is undefined. Pag sinabing undefined, hindi mabigyan ng kahulugan. Okay? Meaningless. Pag sinabing meaningless, walang sagot, walang value, walang kahulugan. Okay, may tanong si Angelo. Thank you, Angelo. Paano naman kung 0 ang nasa taas ng fraction? Sige, try ninyo. 0 divided by 5. Balik rin natin. Anong sagot? 0 divided by 5. Ano lumabas na sagot? 0. Ang 0 ay number pa rin, tama? Ang 0 ay may value pa rin, tama? So, ang 0 ay sagot pa rin. Ang 0 ay sagot pa rin. Hindi katulad ng kanina, maski 0, hindi pwedeng isagot. So, wala ka talagang maisasagot sa kanya maski 0. Nagigets niyo na, class? So, tandaan, pwedeng maging 0 ang numerator or taas ng isang fraction, pero hindi pa pwedeng maging 0 ang denominator or baba ng isang fraction. Malinaw po ba, mga anak? Kapag 0 ang taas, may sagot, 0. Pero pag 0 ang baba, walang sagot, undefined yun. Okay? Clear yun, ha? Nasundan nyo? Alright, so let's now have examples of rational expressions. I know for sure yung iba sa inyo na panood o nabasa na ito. Examples of rational expressions.
Basta polynomial yung taas, polynomial yung baba. Pwedeng monomial over monomial. Tignan niyo yung mga example na yan. Pwede ding monomial over binomial. Pwede ding monomial over trinomial. Pwedeng binomial over monomial. Pwedeng binomial over binomial. Binomial over trinomial. Trinomial over monomial. Trinomial over binomial. Trinomial over trinomial. Kahit na ano dyan, lahat yan mga examples ng rational expression. Basta yung taas, polynomial, yung baba, polynomial din. Okay? O sige, so let's now proceed to the next part of our lesson. So nakakasunod tayong lahat ha. Ang gagawin naman natin ngayon, finding the value of the variable that will make a rational expression undefined. Hahanapin naman natin ngayon ang value ng variable o ng letter na kung saan ang ating rational expression ay magiging undefined. Okay? So, kailan nga ba nagiging undefined ang isang rational expression or isang fraction? Class? Kapag ang denominator ay, kailan nga ba nagiging undefined ang isang rational expression or fraction? Kapag ang denominator ay 0. Okay? Tandaan nyo yan. Very good class. Okay, so, ito yung mga steps kung paano mahanap yung value ng variable o ng letter na kung saan ang ating rational expression ay magiging undefined or meaningless. Okay, step 1, equate the denominator to 0. I-equal mo muna yung denominator sa 0. Step 2, solve the equation for the variable. Okay? I-solve mo na ngayon yung equation para dun sa letter or variable. Kung halimbawa ang letter ay x, edi solve for x. Kung halimbawa ang letter ay y, edi solve for y. Okay? Step 3, check if the value of the variable will make the rational expression undefined. I-check mo kung yung value ng letter na yon or variable ay siya talagang magpapa-undefined doon sa ating rational expression. Okay? So, sige. Magbigay na tayo ng examples. Find the value of the variable that will make each rational expression undefined. Let's have example number 1. A over 2. Unang tanong muna is, tignan nyo kung meron bang variable or letter sa denominator or sa ilalim. Ang ilalim or denominator lang lagi ang titignan nyo dito. Wala na kayong pakialam doon sa taas. Hindi nyo napapansin yung numerator or taas. So, ano ba yung kanyang denominator? May variable ba? May letter ba sa denominator ng A over 2? Wala, di ba? Ano ba yung denominator niya? 2. Ang 2 ba ay variable or letter? Di ba hindi? Ang 2 ay isang constant. Ang constant, kabaliktaran ng dun, Bibi. Ang constant ay kabaliktaran ng variable. Okay? Okay. Ang constant ay merong fixed value or value na hindi nagbabago. So, ibig sabihin, ang 2 ay constant. Hindi nagbabago ang value ng 2. Ang 2 ay 2 talaga. Pag sinabi mong 2, dalawa lang talaga yon, hindi na yun magbabago. Pero pag variable or letter, yun yung kabaliktaran ng constant. Pag variable naman, value na nagbabago. Wala siyang fixed value. Yun nga, yung mga letter, pwede mong palitan ng kahit na anong value yun. Nagbabago-bago yung value niya. So, may tanong ako. Yung denominator niya ba na 2, may pag-asa ba or posible ba na maging 0? Meron o wala? May chance ba na maging 0 yung ilalim or yung denominator?
Meron? Ang 2 pwedeng maging 0? Wala siyang chance na maging 0 kasi nga ang 2 ay 2. 'Di ba? Hindi na magbabago ang value niya. Ang 2 ay 2. Number na 'yan eh. Hindi naman siya letter na pwede mong palitan ng kahit na ano, 'di ba? So therefore, ano ang masasabi natin? Since there is no variable in the denominator, then it is not possible for the denominator to become 0. Since walang variable sa denominator, hindi posible na maging 0 ang denominator. Walang tsansa na maging 0 ang denominator. Therefore, there na yan kasi walang tsansa na maging 0 yung ilalim. Di ba? Sir, wala pong, mic. Walang boses. Okay na. Okay na, sir. Sir, Wala. Hello? Grounded Nawawala po. wala, sir. Grounded po. Kasi okay naman. Sir, wala. Wala. Sir, wala, sir. Sir, Wala. wala. Wala po, sir. Walang boses. Okay na, sir. Meron na, sir. Okay na, sir. Hello? Okay na? Narinig na ako? Apo. Okay na po. Nawawala, sir, kanina eh. Hello? Baka sa signal ng internet nyo din, kaya ganun. Hindi natin masabi. Ay, Okay, anyway, isasend ko naman yung replay video neto eh. O sige, tuloy tayo. Okay. So, since there is no variable in the denominator, then it is not possible for the denominator to become 0. Therefore, there is no value of the variable that will make the rational expression undefined. Okay. Let's now proceed to example number 2. Find the value of the variable that will make the rational expression 2 over x plus 4 undefined. Okay. May variable ba sa ilalim o sa denominator ng ating rational expression? Meron. Anong variable yon? Yung x, di ba? So, step 1, sundin na natin yung steps. Equate the denominator x plus 4 to 0. So, ang papansinin mo lang, yung ilalim lang talaga, yung denominator lang. So, yung x plus 4, i-equal mo sa 0. After nyan, step 2, isolve mo na yung equation for x. So, since isosolve mo siya per x, ang goal mo, mawala yung positive 4 dun sa left side, ang matira na lang ay x. So, paano mo matatanggal yung positive 4 sa left side? Magma-minus ka ng 4 sa magkabilang side. Kasi 'di ba ang kabaliktaran ng positive 4 ay negative 4. So, pansinin niyo mabuti, subtract both sides by 4. So, we have x plus 4 minus 4 equals 0 minus 4. Okay? So, positive 4 minus 4, cancel na yon, 0 na yon. Ang matitira lang sa left ay x. Equals 0 minus 4, negative 4. So, therefore, ang value ng x natin ay negative 4. Or, ang simpleng technique sa kanya, parang yung positive 4, parang nilipat mo lang sa kabila, parang magiging negative 4 lang. Nakuha nyo ba, class? Mula sa x plus 4 equals 0, magiging x equals negative 4. Parang nilipat mo lang yung positive 4 sa right side, magiging negative 4. Okay? So, ang value ng x ay negative 4. Tapos, pag nakuha mo na yung value ng x, step 3, i-check mo ngayon kung
yung x equals negative 4, eh talagang makakapagpa-undefined doon sa rational expression. So, mula sa 2 over x plus 4, ipapalit natin or isa-substitute natin yung negative 4 para kay x. So, tignan niyo yung nangyaring pagbabago. Mula sa x, napalitan siya ng negative 4. So, 2 over negative 4 plus 4. Ano ba yung negative 4 plus 4? Ano ba ang negative 4 plus 4? Magkaparehas ng number pero magkaiba ng sign. The answer is 0. Diba? Negative 4 plus 4 is 0. So, 2 over 0 ang magiging final answer. Ang 2 over 0 or 2 divided by 0, may value ba? Ang 2 over 0 or 2 divided by 0, may value ba? Wala. Wala siyang value kasi nga 'di ba undefined? Pag 0 ang ilalim or denominator, undefined. So, therefore, the value of x that will make 2 over x plus 4 undefined is negative 4. Okay? Na-check na natin na talagang si negative 4 yung value ng x na hinahanap natin kung saan magiging undefined ang ating rational expression. Okay, let's now proceed to example number 3. Find the value of the variable that will make the rational expression y over 2y minus 6 undefined. So, may variable ba sa ating denominator? Meron, di ba? At anong variable yon? That is y. So, since may variable sa denominator, i-equate na natin agad yung denominator sa 0. So, 2y minus 6 equals 0. Laging ganon. Yung denominator, i-equal mo na kagad sa 0. Pagkatapos, isolve mo na for the variable. Since y ang variable, isosolve natin for y. So, anong gagawin? Para matanggal yung negative 6 sa left side, mag-a-add ka ng 6 sa magkabilang sides. Kasi ang kabaliktaran ng negative 6 ay positive 6. So, 2y minus 6 plus 6 equals 0 plus 6. Okay? Mag-add ka ng 6 sa magkabilang side. Pagkatapos, negative 6 plus 6, 0 na yon, so cancel na. Ang matitira na lang sa left side ay 2y. Equals, sa right side naman, 0 plus 6, 6. So, 2y equals 6. Tapos na ba yun? 2y equals 6. Na-solve na ba natin for y? Hindi pa. Kasi, dapat ang matitira na lang dyan, y na lang or 1y. So, paano natin magagawang 1y or y na lang yung matitira? May katabi pa siyang 2 eh. So, ang gagawin mo, i-divide mo both sides by 2. So, yung 2y dinivide sa 2, yung 6 dinivide din sa 2. So, nakakasunod ba? Nakukuha nyo ba? Okay. So, 2y divided by 2 is y. Kasi 2 divided by 2, cancel na yun. So, 1 na lang yun, 1y or y. Okay? Equals 6 divided by 2 is 3. Therefore, ang value ng y ay 3. O, nasolve na natin for y. Pag nasolve mo na for y, i-check mo ngayon kung yung y equals 3 ay talagang siya yung makakapagpa-undefined sa ating rational expression. So, ang gagawin mo, ipapalit mo lang yung 3 para kay y. Substitute 3 for y. So, mula sa y is equal to 2y minus 6, ay y over 2y minus 6, yung mga y, papalitan lang ng 3. Nakuha nyo ba? Tignan nyo nga, guys. Napansin nyo ba yung pagbabagong nangyari? Yung mga y, napalitan ng 3. Mula sa y over 2y minus 6, naging 3 over 2 times 3 minus 6. So, 2 times 3, 6 sa baba. 6 minus 6. Ano ang 6 minus 6 sa ilalim? Magiging 0. Okay. So, therefore,
ang 3 over 0 ay may value or wala? Wala, di ba? Siya ay undefined. Kasi ang denominator niya ay 0. Therefore, the value of y that will make y over 2y minus 6 undefined is 3. Okay? Let's now have the last example bago tayo magtapos. Find the value of the variable that will make the rational expression 3 over x squared plus 5x plus 6 undefined. Okay, Bignonia, meron bang value ng, ay may variable ba sa ilalim o sa denominator? Meron. That is x. So, equate the denominator to 0. So, x squared plus 5x plus 6 equals 0. Pansinin nyo mga anak, ang x squared plus 5x plus 6 ay isang general quadratic trinomial. Ang general quadratic trinomial ay napag-aralan na natin noong week 1 lesson 5. Okay? Paano nga ba mag-factor ng general quadratic trinomial? Di ba ang unang ginagawa, mag-ready ka muna ng dalawang parentheses, tapos lagyan mo na ng x at saka x sa loob. Then, hanapin mo na lang yung mga number na ilalagay mo. Ang value ng b ay 5, ang value ng c ay 6. Yung middle term at saka last term, yun yung titignan mo. Ang gagawin natin, mag-isip ka ng factors of 6 na ang sum ay 5. Ibig sabihin, mag-isip ka ng dalawang number na kapag pinag-multiply mo 6, pero pag pinag-add mo ay 5. Ano yun? Anong dalawang numbers na kapag pinag-multiply mo 6, pero pag pinag-add mo 5? 2 and 3. Thank you, Miss Penuelo. So, ang ilalagay mo ngayon kasama ng mga x ay positive 2 at positive 3. Ganun lang. Okay? So, na-factor na natin yung x squared plus 5x plus 6. Naging quantity x plus 2 times quantity x plus 3 equals 0. After nun, bawat factor, i-equal mo sa 0. So, si x plus 2, i-equal mo sa 0. Si x plus 3, i-equal mo rin sa 0. Pagkatapos, isolve mo na for x isa-isa. So, si x magiging equal sa negative 2. Ang pinakamadaling technique, yung positive 2, parang ililipat mo lang sa right side, magiging negative 2. Pag nilipat mo, magbabago yung sign. Ganun lang din sa isa. X plus 3 equals 0, magiging x equals negative 3. Yung positive 3, naging negative 3, nilipat sa kabila. So, therefore, dalawa ang value ng x na nakuha natin. We have negative x equals negative 2 and x equals negative 3. Posibleng mangyari yun mga anak hindi katulad ng mga example na binigay natin kanina, puro isa lang yung lumalabas na value ng letter or ng variable. Ngayon, dalawa. Anong palatandaan na dalawa ang makukuha mong value ng variable? Tignan nyo mabuti yung denominator. Ano ba yung pinakamataas na exponent na nakikita ninyo? 2, di ba? X squared. Or 2. Ibig sabihin, dahil 2 ang pinakamataas na exponent, dalawa din yung lalabas na sagot ng variable. Malinaw ba, class? Ganun yun. Since 2 ang highest exponent, dalawa din yung lalabas na sagot. Ngayon, i-check na natin sa step 3 kung talagang si negative 2 at si negative 3 ba talaga yung makakapagpa-undefine doon sa ating rational expression. Okay, so mula sa 3 over x squared plus 5x plus 6, ipapalit mo yung negative 2 kay x, ipapalit mo rin yung negative 3 kay x. Isa-isa lang. Unahin natin yung negative 2, ipalit. So, 3 over yung negative 2 squared plus 5 times negative 2 plus 6. Sa ilalim na tayo mag-focus. Negative 2 squared is 4. Positive 5 times negative 2 is negative 10. Tapos, copy mo lang yung positive 6. 4 minus 10 is negative 6. Negative 6 plus 6
0. So, nag-0 yung ilalim, therefore, undefined. How about dun sa pangalawa, negative 3 naman yung ipalit natin sa x. So, 3 over negative 3 squared plus 5 times negative 3 plus 6. So, 3 over, ang negative 3 squared ay positive 9 kasi negative 3 times negative 3 is positive 9. Positive 5 times negative 3 is negative 15 plus 6. 9 minus 15 is negative 6. Negative 6 plus 6 is 0. So, therefore, mag-undefined din kasi 0 yung ilalim. Therefore, the values of x that will make the rational expression 3 over x squared plus 5x plus 6 undefined are negative 2 and negative 3. Alright, so kung meron kayong mga katanungan or mga hindi maunawaan, pwede na kayo magtanong ngayon mga anak bago ako magpaalam. May mga katanungan ba kayo? Any clarifications? Sigurado kayo na unawaan nyo? Kung ganon, okay, kung ganon pwede nyo namang i-replay o panoorin na lang yung mga videos na in-upload ko dun sa ating GC, pati sa ating group. Yung mga ni-remove ko sa GC, learn your lesson, ha? You should learn how to follow instructions. Ibabalik ko rin naman kayo sa GC. Pansamantala lang yun, parusa ko sa inyo. Nagkakaintindihan tayo? Opo, sir. Nagkakaintindihan tayo? Yes, sir. Opo. Yes po. Okay, Opo, please, sir. matuto po tayong magbasa. Matuto po tayong mag-backread. Matuto tayong sumunod sa instructions, ha? Opo. Kakaintindihan? Oo. Okay, sige. Opo, sir. Sorry, sir. Sorry kayo dyan, paulit-ulit na lang. Sir, yes, sir. Mapasaway kayo. Okay, anyway, o sige, tawa ka dyan, Mr. Nistan, nakakatawa. Ay, nako. Hindi nyo sineseryoso ang mga Opo, sir. bagay-bagay, ha? Si Daniel, hindi daw makapasok. Siguro si Lian naman, nagbagal yung internet, yung signal, kaya natanggal. Anyway, okay lang yan. Mapapanood naman nila yung ano niyan, yung replay niyan. O sige, picture na tayo. Ayan, tulad niyan, directions ng teacher, hindi nyo kayo marunong sumunod. Sinabing buksan ng camera, ayaw buksan, ang aarte. Diba? Miss Artuge, kailangan isa-isahin pa sila. Pag sinabi ng teacher, i-open ang camera, i-open ang camera. Huwag kayong maarte, ha? Gusto nyo palagi na lang mabait sa inyo ang teacher ninyo. Hindi na kayo pinapagalitan. Hindi na kayo sasawayin. Mengay. Mr. Ignacio. Miss Andres, hindi ka naman makita dyan. Ang dilim-dilim. Miss Balinan, Miss Benito, Mr. Ignacio, Miss Fernandez, Miss Penuelo. Magpakita kayo. Huwag niyong i-off yung camera nyo. Hanggat wala ko sinasabing i-off ang camera, huwag i-off. Naka-open lang dapat, ha? Dapat nga, kung tutuusin sa klase natin, naka-open ang camera lahat eh. Para makita ko kayo kung natutulog na ba kayo o nakikinig ba kayo o kung saan-saan ba kayo pumupunta, di ba? Iba sa inyo, hindi ko na makita. Miss Penuelo, Miss Fernandez, Miss Benito, okay. Ready? Oo, lahat kayo naka-open na. Yeah, ready? 1, 2, first time ito 1, 2, 3. Wala mo na mag-off ha. Wait lang, wala mo na mag-off. Saglit lang mga anak.
Gusto nyo pa, pinapagalitan kayo para sumunod kayo, ha? O isa pa. Wala mo na mag-off, sabi ko. Isa pa. Mr. Ignacio. 1, 2, 3. O sige, mga anak, salamat sa inyo. Pasensya na at napagalitan ko kayo. Opo, sir. Love you. Okay lang po, sir. Love you ka dyan. Mr. Mista ba yun? O, sige na, ingat kayo mga anak. Aral ha, yung mga dapat sagutan, pakisagutan Bye, na. sir. Bye. Opo, yes po. Bye, sir. I love you. Bye po, bye, bye-bye. O, sige, Bye-bye. bye sa Ingat inyo. po. Bye-bye. Ingat. Bye-bye Ingat. po. Bye-bye. Bye mga anak. Ingat kayo. Bye-bye po. Bye-bye. Sir. Bye-bye po. Paulit-ulit, Angelo, Angie. Sir. Ano, April, problema mo? Yung sinend ko, sir, pwede na ba yun? Bye po. Sinend, yung requirement? Opo. Okay. Pwede na yun. Kailan po kuhaan, sir? Sa Thursday, iho. Di ba sinend ko? Yan tayo eh. Hindi nagbabasa eh. Di ba sinend ko sa'yo? Pero okay na po yung requirements ko, sir. Sabi ko, di ba okay na? Paulit-ulit tayo, Mr. Regino. Tapos Sir, nag-send I na love ako you. sa'yo. Di ba sinend ko na sa'yo yung, yung schedule? Hindi mo ba nabasa? Hindi ka ba nagbasa? Yan ang sinasabi ko eh. Yung